with the Congressman Plato. Yes, Mr. Chair, salamat. Last na po ito. So, hinanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So, ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi siya, hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko... Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang Sinabi ko, unity begins. sabihin ko lang po handshake. yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the magkaroon point of order? Point of order po yung hindi, yes. Dapat po, Mr. Chair, Okay. you So, what is the point of order Kasi you gave of time to Congressman Franz? attorney. Wait, I'm still speaking. Sorry. What's the point of order of Ms. Point Franz? of order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague I Marcoleta. understand. Okay, I'll be letting para maging wait, okay. And please I understand address both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yes po, Attorney Mr. Ricky. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niresyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niresyo yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilinglang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabyo ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag-chat-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino.
You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero bilang kinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlinlang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize. Medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro. Kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yun. With that, we'll dwell to the next issue, no. Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. So there's a motion Peddling to, lies okay. before this committee. So We cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. okay, 1 minute suspension. The parliamentary status ng ating committee, there's a motion that was moved by Congressman Marcoleta to cite Attorney Ricky in contempt. Unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So he cannot move any motion regarding this issue. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because I've been informed that you are not a member of any of the committees. And according sa ating rules, hindi po pwedeng mag Mr. motion. Chair, may I ask my friends in this committee who are well-intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth. With that, Mr. Chairman, siguro, Mr. Chairman, Co-Chair. Hello. Mr. Chair. While, sige, Congressman, Can we table this motion for the meantime and proceed with the interpellation? Yeah. I think we can go back to that motion later, By but others. I think we should discuss that thoroughly, since this will be a contempt order and it will be needing the approval of the members present. So it's already 3 p.m. and we have 11 interpellators. So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of Congressman Marcoleta. The members here have been here since early this morning. So kung pwede, tumuloy na muna tayo sa interpellation, then we'll go back to your motion. no, we cannot go back to the motion unless we will be able to talk to the other members to move
for that motion. Then for the meantime, Mr. we'll Chair, be we asking, table the motion. yeah, we will table the motion, and for the meantime, we'll be asking Congressman Plato to proceed with the interpellation. So, Congressman Marcoleta, we'll be giving you a time to convince other members to move that that motion. Congressman Plato, you have the floor. Thank you, Honorable Chairs. Magandang hapon po sa inyo lahat at ang mga colleagues, other colleagues, and the distinguished resource persons and guests. Kanina po kasi, umalis na po kasi si Yusek D. But I was about to ask Secretary Oy regarding doon sa lumabas kasi sa column ni Marichu Villanueva sa Philippine Star. May sinabi siya kasi doon na gusto ko lang liwanagin. When Secretary Oy, ang sabi po niya, the agency is encouraging tech-savvy watchdogs to join forces with volunteer groups like Scamwatch Pilipinas, which is committed to help the government in vigilant guarding our automated electoral process. Does this mean, Mr. Chair, that Scamwatch Pilipinas as a volunteer group be also needing the accreditation from the COMELEC in this regard? Like what NAMPREL and other volunteer groups have done to make them more credible or reliable in giving out information on matters regarding the election matters. Mr. Chair, can we ask the Yusek Ramos about this? Yes, Mr. Chair. I think the Secretary has preempted a scheduled activity wherein COMELEC and the other stakeholders for the election will be signing a covenant in a matter of weeks, and Scamwatch is one of them who will be who was invited through our CAC, the Commission COMELEC Advisory Council. So they need definitely not actually accreditation, but a recognition of COMELEC to become one of the watchdogs, if what role they can play. Mr. Chair, Yusek Ramos, is Scamwatch Pilipinas the only tech-savvy volunteer group we have now in the country? Meron pa bang iba? There are several, Mr. Chair. Ilan ba? With respect to those matters po, Your Honor, I believe that falls within the different office of the DOJ, which is particularly, it can be with the Office of the Secretary or the National Prosecution Service. So I believe that there was no representative from the NPS which was invited for today's proceedings, Your Honor. And as I said, I cannot comment on that since I am appearing for the Office of Cybercrime in my capacity as the officer in charge, Your Honors. Okay, so meron bang pwede? Kasi ito gumagamit din kasi ito ng mga social media, no? Merong totoong office or merong gumagamit ng fictitious o ng mga account or Facebook account. So paano kaya ang relief ng mga pangkaraniwang tao? Kasi hindi na ako, lagi na ako nare-red tag eh. Mula nung naging aktivista ako, no, na-red tag na. So, paano po ito, pa kaya ang relief ng ating mga pangkaraniwang mamamayan? Kasi, ito ba ay pasok po doon sa tinatawag nating, tinatawag nating mga cyber libel or whatever. Kasi, pero for disclosure lang po, hindi rin po kasi kami believe na i-criminalize ang libel o kaya ang mga cyber libel dahil napaka thin line, may thin line kasi yung freedom of speech tsaka yung mga kung ano mga opinion. Kaya kami nga meron kaming bill na i-decriminalize talaga ang libel. Pero for the relief po ng pangkaraniwang tao na
naging epekto ng red tagging, Mr. Chair, ay namamatay, natatrump up cases, etc. Yes, yes, Your Honor. Regarding those matters, ma'am, considering that you qualified your or you premised your statement on the factual background that social media or online platforms are being used also to attack or subject these people on red tagging po. We can, actually the Office of Cybercrime po, without any discrimination to all citizens of the Republic or of our community, we entertain walk-in clients or even phone-in complaints. Kung may mga ganyan pong incident, Your Honor, they can always approach the Office of Cybercrime kung involved po ang online platforms at use of information and communications technology. We can initially take a look into the matter and kung for identification or location purposes or conduct of online investigations, Your Honor. Okay. Ano po masasabi dito ng Cybercrime Division ng NBI po? Thank you, Your Honor. So when it comes to the investigation po ng NBI, of course, we could file cases depending on the context of what is posted on the social media platform. There are contexts na maliciously imputation of against private person of a crime, vice, or defect na nakakasira po sa reputation. And there are also malicious imputation that causes that may endanger the public or cause damage to the interest or credit of the state. Doon po sa cyber libel cases po na against a private person, definitely as already discussed a while ago, we cannot file a complaint motu proprio. We have to have a complainant for that dahil ang ano po dito, party in interest, ang injured party po dito is a personal crime po to. So, But I think for the purposes of news or publications that endanger the public order or cause damage to the interest of the state, as law enforcer, it is our bound duty. We are burdened. Ito po yung ano natin, duty po namin as law enforcers to stand up for the state and file cases in behalf of the state. okay. Pero if it is a person, no, that reputation damaged a person, marami nang namamatay, no, sa mga nare-red tag. So it is a cause of concern pa rin, no, kasi sa ating sa nangyayari sa society natin at nabibiktima ay ang mga pangkaraniwang mga mamamayan na nagki-criticize sa government or may ginagawa na nagsasabi ng kung ano man yung mga pwedeng gawin ng government. But anyway, ito po dito po I'm interested po, Mr. Chair, dun sa Press 1 PH, yung mga research nila, no. So, nakikita po natin yung source noong mga behavior ng mga data na nilalabas sa social media. Like, for example, Mr. Chair, pag ako nag-criticize ako ng something, o kaya pag may mga Quadcom, lumitaw ako sa Quadcom, nag-criticize ako sa mga Duterte, etc., alam niyo po, Mr. Chair, ano na yan, sabay-sabay yan, maglalabasan yung mga pare-pareho na mga comment against me. Like for example, yung mugshot ko, no, doon sa Davao, nilalabas yan. So ano po yung masasabi niyo doon? So syempre, tingin niyo po ba merong something like may mga trolls na bayaran na naggumagawa ng ganon? Based doon sa yung study na tingin ko kaparehas din po noong mga pinisensyo kanina. Mr. Chair, I think sa marami po naming naging findings, no, wala kaming naging finding na may involved na pera. No? So I'm not at the liberty to say na may binayaran or may nabayaran. Pero clear po dun sa data na nag-gather namin na yes, simultaneous yung activity. So siguro around 15 to 20 tweets in 4 minutes, no, from different accounts and same tweets. Ganun yung character po ng activity. And all of this amounted to
1,200 tweets na monitored na namin. So marami pa po kaming hindi pa nahahanap na tweets na lumalabas that follows the same pattern. No, pero when it comes po sa bayaran ideals, wala po kami nakitang ganun so far. Ganon din po ba yung behavior pag TikTok? Kasi may ganon din. Alam ba, naglabas ka ng content. Tapos, okay naman yung content mo. Tungkol halimbawa sa salary, no, yung content. Pero sabay-sabay na maglalabasan dyan na NPA ka, ganito ka, ganyan, sabay-sabay yan. Pero ang content mo naman ay para sa salary or para sa teacher. So, ano masasabi niyo po dun? Mr. Chair, I think sa labas po na investigation namin, other news agencies and investigative organizations have already observed similar findings. No? Pero from our end po, we have not yet studied that po. Yes po. Last question na lang po, Mr. Chair, sa ating mga vloggers, no? So, do you think po merong something like ang hirap magsalita, no? Kasi ako freedom of expression ang aking advocacy. So, nahirapan ako ngayon na parang mag-regulate, no, ng mga sinasabi. So, I'm sorry. So, ano kaya yung pwedeng, dapat ba maglabas tayo ng parang guidelines lang? So, hindi naman kailangang i-curtail yung opinion or i-curtail yung gustong sabihin. Wag lamang pong siyempre nagmumura o wag lamang pong nagtisret. So, sa mga vloggers po natin, Attorney Ricky, so tingin niyo po ba merong tayong dapat na gawin or i-propose na amendment somewhere in the law para po, siyempre, yung ating mga vloggers ay magkaroon naman ng konting ayaw ko lang, anong tawag doon. So, Attorney Ricky, tsaka pwede rin siguro si Mark at tsaka si Malu. Sir Chair. Thank you po, Mr. Chair. Doon po sa tanong ni Honorable Congresswoman Franz Castro, talaga po naman kasing nagagamit masyado yung freedom of expression. Pero paano naman siya ibabalance doon sa damage sa individuals at sa society? Ako nakikita ko po, ang una talaga si Zuleika Lopez, nagpatawag ng rally yung mga DDS dyan sa veterans at saka sa EDSA Shrine. 25 lang, 30 lang ang umattend. Sabi, dagsa ang mga supporters ni VP Sara. Ang nagrarally doon, 30 persons lang. Pero tingnan mo yung nanonood sa vlog ng vlogger na yon. 6,000 ang actual concurrent biyawsan. So, ano po yun? Trolls yun. At dahil pinapatronize yung mga vloggers na to, ginaganaan silang mag-vlog kasi nagmo-monetize sila. Hindi yun dahil sa binabayaran. Kumbaga, kumikita po yung vlogging dahil doon sa ganun. So, meron ba tayong, Mr. Chair, meron ba tayong parang, kasi meron din naka-file dito na parang against sa mga troll farms, no? Pwedeng, pagtingnan siguro, no? Kung, yes po, Mr. okay. Chair. So, what about Sir Mark, tsaka si Ma'am Malu. Apo. Mr. Chair, sa akin po medyo iba yung pananaw ko dito. Totoo, meron pong mga troll farms, meron talagang mga operator na ganun po yung ginagawa. Marami din po talaga yun. Pero sa case po ng DDS, marami din naman po sa kanila organic Mga totoong kasi meron po ito po yung naging problema, Mr. Chair. Meron po tayong mga kababayan, naging pastime na po itong pakikipag-away sa kapwa Pilipino sa online. Parang pag may nakita sila na, inaaway si Duterte, pagtulungan natin to. Kumbaga, yun ang pastime nila. Doon sila nalilibang na murahin si ganitong congressman, murahin si ganitong bastusin si presidente. Pero lahat po yun online. Pero pag sa personal, hindi naman po sila bastos hindi naman po nila masasabi yun in person. Hindi nga po naka-attend yung karamihan po sa kanila dito. Pero yun po ang malungkot na nangyari sa kultura po natin. Dahil po, kumbaga itong culture of hatred sa online, na marami pong Pilipino, si Mark, hindi ko gusto sinasabi nito, sasabihan ko to ng mga masasakit na salita. Parang ganun po sila nagiging masaya At hindi po ito mga bayaran, hindi po ito mga computer, mga totoong Pilipino po ito. Na kapag kaharap mo naman in person, hindi ka naman magawang mamura. Talagang pag sa online lang, siguro yung trip nila. So, ang ibig sabihin nun, hayaan na lang, no?
Pwede po Kaya isara alam yung na lang comment natin section yun. sa ibang mga Okay. Yun po palang gusto ko din sabihin, So, Mr. Chair. Yung like sa TikTok, pwede pong i-moderate yung mga comments, pwedeng isara. Tapos pwedeng i-approve lang kung ano yung gustong pumasok. Sa mga news outlets po, pwede din po nilang isara yung kanilang mga comment section sa mga Facebook posts para po hindi nag-aaway doon sa comment section nila yung mga Pilipino. Kasi po ang nangyayari, doon po nagbabardagulan, nagkakasakitan, parang Sinasabi mo, Mr. Chair, sinasabi ni Mark na meron namang option na pwedeng tanggalin yung isara po yung comment isara po section yung- sa for different posts. not necessarily na i-curtail din natin yung mga opinion. Tsaka malaking bagay din po yung mga react sa Facebook eh. Kasi po, nagiging way of bullying din yung haha-react. Kasi po wala namang iba-ibang klase ng reaction pag sa Instagram tsaka sa ibang mga platform eh. Pero sa Facebook, di ba, merong like, merong love, may laugh, merong care, may iba-ibang react. Yung pong haha-react, nagagamit po pambubuli pag sa isang post. Kahit kunyari, seryoso po yung post ng ninyo o nung ano, lalagyan at bubuhusan nila ng haha-react dahil kalabang kayo nung politiko na kasama po nila. So that becomes a form of bullying din po. So I'm not sure kung open si Facebook na bigyan ng option para alisin yung mga reacts, para like na lang lahat. Kasi pwede naman pong kunyari, yung post nyo, pwede ko namang i-share sa wall ko, tapos magsasalita ako ng contradicting, pero sa wall ko. Hindi po kailangang maging toxic dun po sa comment section.